Pumapalit lamang kay Father Edwin dahil siya ay may nasikaso. Mga kapatid, sinasabi ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo na bago husgahan ang ating kapwa, tingnan muna natin ang ating mga sarili. Tingnan ating sarili. Kaya sige nga, tingnan ko ninyo ang iyong mga sarili. Ano po ang inyong nakikita? Dito ko pala-alaala sa kwento tungkol sa apat na bulag at isang bata kasama ang elepante. Meron po apat na bulag na hindi pa po at kakita o alam ang isang elepante. Kaya pumunta sila sa isang puso. At papunta doon, sinamahan sila ng isang bata para sila ay alalayan. At nung makapasok na sila doon, isa-isang hinawakan ang elepante. Sabi ng unang bulag, habang hawak ang mahabang ilong ng elepante. Ang elepante ay parang isang ahas. Isang ahas. At doon naman sabi ng pangalawa, habang hawak ang malaking tenga ng elepante. Anong sinasabi mo? Ang elepante ay parang pamaypay. At doon naman, sabi ng pangatlong bulag, habang hawak ang katawan ng elepante. Ako ang tama. Ang elepante ay parang dingding. At sabi naman panghuli at pang-apat na bulag, habang hawak ang isang binti ng elepante. Diyan kayong lahat ay nagkakamali. Ang elepante ay parang tulog ng isang kahoy. At doon, nag-away-away ang apat na bulag kung sino ang tama sa kanila. Kaya sinabi ng bata doon sa apat na bulag, ang elepante po ay may mahabang ilong, malaking tenga, magaspang na katawan, at malaking binti. At doon, sinabi ng bulag sa bata, Totoy, usap ang matanda ito, manahimik ka at bata ka lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sino mga kapatid ang tama sa kanila? Malamang ang bata. Pero kahit na ang bulag, ang mga bulag sa kanila, sabi nila, tama pa rin sila. Mas tama pa raw sila kaysa sa mga merong mata. Hindi mo nila makita o matanggap ang kanilang kahinaan at kakulangan. So, kung ipabasa, narinig po natin ang pahayagis ng Panginoon na isang makasalanan at umusik pa ng mga Kristiyano. At mula sa kanyang pagpapakumbaba, siya'y binigyan naman ng grasya ng Panginoon. Isang modelo para sa ating lahat, para ating sundin. Kaya din sa araw na ito mga kapatid, dinulitan natin ang kabalang-balang pangalan ng ating Ina Maria. At siya ay magandang paalala sa atin na hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos ang susunod. Hindi ang ating mga sariling plano, kundi ang mas magandang plano ng Panginoon na siya nakaalam ng lahat ng bagay para sa atin. Mga kapatid, ito ang nangyayari sa mga nagpapagawa. Ang kayang aminin ang sariling kahinaan at kasalanan. Binibiyayaan ng Panginoon. Pinagpapala. Tulad ni San Pablo sa ating magbabasa, tulad ng ating Ina Maria. At tayo po ay tinatawag na bago tayo tumingin sa iba, tumingin muna na tayo sa ating mga sarili. May pagkakamali ba ako? May pagkukulang ba ako? Dahil mga kapatid, kung di po natin makita ang ating kamalian, ang ating kakulangan, malabo tayong magbago. At higit sa lahat, aasal na lamang tayo
sa ating mga sarili. Sa pag-iisip na sapat na tayo. Isipin natin, hindi na natin ang iba. Hindi natin kailangan ang iba. Pati ang Panginoon. Mga kapatid, mangyari na nahihin natin sa sarili. Pagpakumbaba at sa gayon, hayaan ang Diyos na tumunog ng ating mga pagkukulang, ng ating mga kasalanan.